Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post na ni Mr. Gorio. Pahayag ni dating Pangulong Joseph Estrada tungkol sa nangyari ngayon, mali-maleta, at saka sa impeachment ni BP Sara. Nagbigay ng makahulugang pahayag si Joseph Estrada kaugnay ng usapin ng impeachment at aligasyon ng katiwalian. Ito ang payag ng dating presidente. I hope tama ito kahit baka gawa-gawa lang, but binabasa ko lang ito. Sabi dito, ako nga, sabi ni Erap, sobre lang na-impeach. samantalang yung may maleta, hindi. Sabi. Ang pahayag ay tila paghambing sa kanyang karanasan nung siya ay na-impeach, kung saan iniuugnay niya ito sa kasalukuyang mga isyu na umano'y mas malaking aligasyon laban sa ibang personalidad. Matatandaan si Estrada ay na-impeach noong year 2000 kaugnay ng mga paratang ng korupsyon na kalaunay humantong sa kanyang pagpapatalsik sa pwesto. Tapos note, may note dito, basahin ko. Ang naturang pahayag ay isang opinion at interpretasyon ng dating Pangulo sa mga kasalukuyang isyu sa politika. Tignan natin ang nag-react. 57,000 ang nag-react. 33,000 ang tumatawa. Sino bang tinatawanan? I believe yung tumanggap ng maleta. 22,000 nag-like. Sinong linike? Ay, like nila yung pahayag ni dating Pangulong Estrada. Kasi nga, yung issue kay dating Pangulong Estrada sa mga hindi nakakalam, huweting yun. Aligasyon na kumikita siya sa huweting. Pasabog ni yung kanyang best friend na si dating Governor Luis Chavit Singson. Kaya inaksyonan, inimpeach ng Kongreso, nagkaroon ng trial sa Senado. So yung sobrang sinasabi niya, brown envelope yon na hindi alam kung anong laman. So pinabubuksan ng mga prosecutors. Nagbutuhan ang mga judges, senator judges. Ang decision sa boto is huwag buksan. So nung hindi binuksan, nag-walk out ang mga prosecutors. Kaya hindi natuloy yung decision. Ongoing na yung trial, hindi lang natuloy yung verdict o yung pagboboto dahil walkout. Yun na, as a result, nag-people power to na. Dami ng mga tao sa EDSA, nag-withdraw ng support ang AFP-PNP, pati si General Lacson na chief PNP niya, nag-withdraw ng support sa kanya, kaya wala siyang magawa, kundi umalis sa pwesto. Yun. So, ihambing mo nga naman, yun, hindi naman pera ng taong bayan yung huweting. Mga kamag-anak ko sa La Union, halos lahat tumataya. Parang nakasanayan na nila kasi yung huweting. Hindi na malis, kultura na ng Pilipino yung huweting. So, nang dahil lang sa kita sa huweting, napatalsik sa pwesto si Pangulong Erap. Ngayon, hindi naman pera ng huweting. Ang inilalagay sa mga mali-maleta is pera natin talaga. So, yun ang masakit. So, I don't know anong mangyari. Sa ngayon, ang Pangulo, ligtas siya, dahil nga loyal ang AFP-PNP sa kanya, nagsabi na si General Browner na walang mangyaring kudita habang siya ay nakaupo. In the same manner, ganun din yung withdrawal of support. Ayaw nilang mag-withdraw ng support. Kaya,
Sa mga umaasa na aalis ang Pangulong Marcos Jr., huwag na kayong umasa. Kasi ayaw niyang umalis. Sinabi niya na, aalis lang ako sa pwesto na ito, sabi niya, kung ma-solve ko na ang problema ng flood control scam. Hindi pa niya nasusolve. Hindi siya alis. Magandang dahilan din, para hindi siya umalis kasi hindi pa nga nasusolve. Ngayon, natabunan na ang flood control scam kasi nga mas malalang krisis ang kinakaharap ng bansa ngayon, oil crisis. May nabasa akong post kanina na parang history repeating itself. Kasi ang Marcos Sr. humarap din ng matinding krisis sa langis 1970s. Mas grabe noon, nawalan ng supply ng langis at pila-pila ang mga sakyanan sa gasolinan, halos walang mabiling gas. Ganon katindi ang oil crisis 1970s, panahon ng Marcos Sr. So, Marcos Jr., sabi sa post, parang mas malala ngayon. I don't know bakit mas malala. Kasi nga, dahil sa presyo. May mabibili pa naman. Kailang, sabi ng mga oil companies, hanggang April na lang ang stock nila, yung iba naman hanggang May. Iba rin naman ang sinasabi ni Pangulo, hanggang June pa daw. O sabihin natin June. O, March, April, May. So, 3 buwan. So, what happens after 3 months at wala nang langis? Nako. Wala nang mabili. Di maglakad tayo. Ang mahirap dito yung ekonomiya. Lalong babagsak ang ekonomiya ngayon. Bagsak na last year. Ngayon, lalong babagsak. So, yun na. Ano pa ang may pagmamalaki ng administrasyong ito? Yung upper level income, yun ang inaano nila eh. Dahil malapit na daw tayong mag-adjust na magiging mayaman na bansa na tayo. Mayamang bansa na naghirap ang Pilipinas. So, good luck. God save the Philippines. Tama si BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga ano gero? So muna ni ang iyang gipatindog nga balay. So magatop na gid siya karon. Ako di man si mama no. Grabe na ko orange big. Tagkanda ko na. Ay, panda. Pagkakatulig lang yun na yun. Ug karon humanagid sa pag-atop. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa sin nga ako nami balay. Oo. Wala pang tabang nga sin, di pa mi magkabalay kay wala pa mi kuan. Di pa mi magkabalay kay wa may sin. Oo. Salamat mi sa Ginoo kanay kuan tabang mga sin. Oo. So unsa day mong trabaho di ay? Kuan ra pang muso-muso, Mag-uuma lang. uma, Oo. So igo ra gid sa pagkaon ang kinitaan. ano lang kinikit sa pagkaon. Oo. So salamat kaayo. Salamat kayo kay na may mo na mig balay. Oo.